Ang matatag na kawal ay nangangailangan ng bagong puso. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday, August 20, 2026 at ginugunita po natin ang kapistahan ni San Bernardo, abad at pantas ng simbahan. Ang paglilingkod bilang sundalo ay nangangailangan ng lakas, disiplina, tapang at pagtitiis. Ngunit ipinapaalala sa atin ngayon ng Diyos na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa pangangatawan, ranggo o kakayahan tiisin ang hirap. Ang tunay na matatag na kawal ay may pusong makatao, mahabagin at tapat sa Diyos. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 36, verses 23 to 28, ipinangako ng Diyos, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu dahil sa paulit-ulit na stress, pagkabigo, pagtataksin, pagkakalayo sa pamilya, at pagharap sa karahasan at paghihirap, maaaring unti-unting tumigas ang puso ng isang sundalo. Patuloy nating naisasagawa ang misyon at ginagampanan ang ating tungkulin, pero sa ating kalooban ay maaari tayong maging magagalitin, malamig, mainipin, o manhid sa damdamin ng iba. Hindi tayo hinuhusgahan ng Diyos dahil sa ating mga sugat. Nais niya tayong pagalingin, nais niyang alisin ang ating pusong bato at bigyan tayo ng pusong matatag sa tungkulin, ngunit may malasakit sa kapwa, matapang ngunit hindi malupit, disiplinado ngunit marunong umunawa. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 22, verses 1 to 14, naghanda ang hari ng isang kasalan. Ngunit tumagig dumalo ang mga inanyayahan dahil abala sila sa kanilang sariling gawain. Inaanyayahan din tayo ng Diyos araw-araw na manalangin, magpatawad, bumalik sa Kanya, alagaan ang ating mga kasamahan, at ituwid ang mali sa ating buhay. Ngunit kung minsan ay sinasabi natin, hindi muna ngayon, Panginoon, marami pa akong tungkulin. Mahalaga ang ating tungkulin. Ngunit, hindi tayo maging masyadong abala upang hindi na natin marinig ang Diyos. Ipinapaalala sa atin ni San Bernardo na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating kalooban. Bago natin itanong kung bakit hindi nagbabago ang ating unit, organisasyon o bansa, itanong muna natin, Panginoon, ano ang kailangan mong baguhin sa akin? Ang isang mabuting sundalo ay hindi lamang nagsusuot ng tamang uniforme. Ang isang Kristiyanong kawal ay dapat ding magsuot ng espiritual na uniforme, ng katapatan, kababaang loob, malasakit at tapat na paglilingkod. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng bagong puso, pusong matatag sa gitna ng panganib, tapat sa tungkulin, mahabagin sa kapwa, at laging masunurin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng magapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Bernardo, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.